Narito na ang wakas ng mundo. Tumingin siya sa labas at nagulat, ha? Habang papalapit ang lalaking may sugat, nagulat si Jung Minjun nang makita ang tiyan ng lalaki. Pawisan niyang sinabi, Ajoshi. Ayos ka lang ba? Tatawag na ako ng 119. Biglang umungol at sumigaw ang lalaki, "Gwa!" Tumalon siya kay Jung Minjun. Sa takot, sinabi ni Jung Minjun, "Ko." Sumigaw ang lalaki, "Gwa!" Sumigaw rin si Jung Minjun na parang batang babae, "Ag." Ajoshi. Bakit ka biglang nagkakaganyan? Ajoshi. Para sa kabaliwan na lang talaga. Sinipa ni Jung Minjun ang lalaki palayo, nahulog ito sa labas. Agad isinara ni Jung Minjun ang pinto. Habang umuungol ang lalaki sa labas, "Gwa!" Humihingal si Jung Minjun, huff. 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 Nanginginig ang kanyang mga tuhod at sinabi niya, ano ba yon?" Ang mukha ni Ajoshi ay sobrang ngi. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi, "Pulis? Kailangan kong tumawag sa pulis." Ngunit walang dial tone. Naguguluhan siyang nagsabi, "Ano? Hindi gumagana ang telepono." Ha? Lumabas ang maraming mensahe sa kanyang screen, "Emergency alert 9:00 ng umaga at 10 minuto, may babala sa Seoul area. May mga pag-atake ng terorista sa hindi natukoy na mga lokasyon. Mangyaring maghanda sa paglikas at unahin ang mga bata at matatanda. Emergency alert 9:00 ng umaga at 35 minuto, may kautusang manatili sa loob. Kung makakakita ng mga umaatake, iwasang lumabas at manatili sa loob ng bahay hanggang sa dumating ang tulong. Emergency alert, may mga hindi kilalang pag-atake sa Seoul at iba pang lugar. Kung makakita ng mga umaatake, manatili sa loob at maghintay ng tulong. Maraming kaso ng pagpatay ang naiulat." Sinabi ni Jung Minjun, "Emergency alert." Narinig niya ang ingay mula sa labas. Binuksan niya ang kanyang bintana. May babaeng sumigaw, "Kya!" Nakita ni Jung Minjun ang kaguluhan sa labas. Isang lalaki ang kinakain ng mga zombie, "Pakiusap, tulungan niyo ako." "Gwa!" Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, ano bang nangyayari?" Yung Ajoshi sa itaas. Isinara niya ang bintana at sinabi sa sarili, "Si Mama. Ayos lang kaya siya?" Habang tinitelepono ang ina, sinabi niya, dumadating siya sa ganitong oras kadalasan. Pakiusap Nagulat siya at sinabi, pati si Mama, hindi na rin maabot ang cellphone. Ilang sandali pa, pinatay ni Jung Minjun ang ilaw at nagtago sa ilalim ng kumot, nakaharap sa pinto, habang nanginginig sa takot. Tiningnan niya ang kanyang cellphone habang nanginginig. Sinabi niya, wala na ring internet o kahit anong koneksyon mula kanina. Lumabas sa site ang "cannot connect to the site." Binuksan niya ang telebisyon at sinabi sa sarili, kailangan hinaan ko ang volume para di marinig sa labas. Sabi sa balita, sunod-sunod na karumal-dumal na pagpatay ang nagaganap sa bansa na isinasagawa ng mga hindi kilalang individual. Tinuturing ito ng pamahalaan bilang terorismo at kasalukuyang iniimbestigahan ang sanhi at mga responsable. Ngunit wala pang tiyak na impormasyon. Breaking news, random na pagpatay sa metro. Sinabi sa balita, ulitin ko. Ang kasalukuyang sitwasyon ay labis na seryoso. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, terorismo. May masama talagang nangyayari. Sabi sa balita, kung maaari, manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan, at iwasang makipag-ugnayan sa labas. Breaking update, may mga ulat ng pagpatay pati na sa Busan. Habang may lalaking kumakagat sa isang bata. Sabi ng reporter, katulad ng mga insidente ng karahasan, ay naiulat hindi lang sa mga malalaking syudad gaya ng Seoul, Busan, at Incheon, kundi pati na rin sa mga maliliit na bayan. Nakalatag na ang mga pulis at militar, ngunit tila mahirap kontrolin ang sitwasyon. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, sobrang nakakatakot na ito. Hindi lang ito basta terorismo o pananakot. Huwag mong sabihing mga zombie. Posible ba yon? Nananaginip lang ba ako? Pwedeng bumagsak ang lahat sa ganito kabilis? Mula Seoul hanggang Busan sa loob lang ng isang araw. Bakit? Ano ang dahilan? Hindi ako dapat tumatayo lang dito. Naalala ko, lumabas yung lalaki sa itaas kanina. Kung wala namang tao sa hagdanan ng gusali. Dapat isara muna ang pintuan sa ibaba ng gusali. Habang tumitingin sa peephole, sinabi niya walang tao. At binuksan niya ang pinto.
Tumingin siya sa paligid at sinabi sa sarili, wala namang tao sa itaas, di ba? At dahan-dahan siyang lumabas, tahimik lang ni. Pagkakita ng zombie, natakot siya at agad bumalik sa loob, isinara ang pinto. Sinabi niya, ngayon na naalala niya, ayos kaya ang mga tao sa itaas. Ang tahimik masyado, dito na lang ako sa loob, maghihintay ng umaga. Darating rin ang mga pulis o kung sinuman para iligtas kami. Ilang sandali pa, sa kanyang kwarto, sabi ng balita, magpapatuloy kami sa breaking news. Random na pagpatay sa metropolitan area. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon. Biglang namatay ang telebisyon. Nagulat si Jung Minjun at sinabi sa sarili, pati ang broadcast, putol na rin. Ilang sandali pa, habang may naririnig na mga zombie sa labas, sinubukan ni Jung Minjun na matulog. At sinabi niya sa sarili, hindi ako makatulog, mas mahalaga pa. Parang may kakaiba. Kahapon lang, gusto ko nang tapusin ang buhay ko dahil sa impyernong buhay ko. Iniisip ko pa nga na mas mabuti pang magtapos na lang ang mundo. At ngayon, totoo ngang natapos na. Pero narito ako, nagpapakahirap para mabuhay. Siguro, hindi naman ito ganoon kaiba kaysa dati. Kung noon o ngayon, impyerno pa rin ang buhay ko. Kinabukasan, habang naglalakad ang mga zombie sa kalsada, dahan-dahang binuksan ni Jung Minjun ang pinto at sumilip sa labas. Nakita niyang maraming zombie ang naglalakad, sinabi ni Jung Minjun sa sarili, parang hindi pamilyar ang hangin. Amoy dugo mula lang sa atmosphere, malalaman mo na. At isinara niya ang pinto. Inilok niya ang pinto at sinabi sa sarili, paglabas ngayon, sigurado akong mamatay ako. Habang tinitingnan niya ang pinto ng kanilang apartment, ilang sandali pa, tiningnan ni Jung Minjun ang mga pagkain at sinabi sa sarili, tingnan natin. 4 na pakete ng ramen, 6 na cup noodles. Kasama ang instant rice at hilaw na bigas, tama na para sa 2 linggo para sa isang tao. At ilang side dishes. 3 boat ng bottled water. Gumagana pa naman ang gripo, kaya kailangan kong mag-imbak ng marami. Mabuti na lang, parang gumagana pa ang gas. Sa tingin ko, base sa emergency food supply, makakaligtas ako sa bahay ng 1 buwan. Sigurado, may darating na tutulungan ako sa loob ng 1 buwan, di ba? Sana, ayos lang si Mama. Hindi ko matawagan ang 119 o makontak ang sinuman dahil wala ng network sa telepono. Ngayon na naisip ko. Maliban sa mga bakanting unit, may 5 pamilya sa building na ito. Yung ajushi sa itaas, naging isa na sa kanila. At sa itaas na palapag, may matandang mag-asawa at isang ajuma. Sana andyan pa sila. Yung college guy sa rooftop room. Nandyan pa ba siya? Karaniwan, dinadalaw niya ang girlfriend niya tuwing Martes. Kahapon ay Martes kaya. Siguro nandyan pa siya sa rooftop room. Ilang sandali pa, naglakad si Jung Minjun papunta sa rooftop. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, wala pang tanda ng buhay mula sa ibang mga palapag. Ibig sabihin, huling pag-asa. Yung rooftop guy. Sana hindi siya naging katulad ni Ajoshi. Nang makita ni Jung Minjun ang ilaw, sinabi niya, bukas ang pinto sa rooftop. Habang tahimik na naglalakad papunta sa rooftop, sinabi ni Jung Minjun sa sarili, dapat ba akong tumawag? Hindi, mas mabuti na hindi. Baka just in case, ano ito? Bukas din ang pinto sa loob. Habang dahan-dahang pumasok sa silid, madilim sa loob. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, wala dito. Biglang may nakita siya at sinabi, ha? At nakita niyang may dugo sa sahig at sinabi sa sarili, 2 araw ng disaster. Ang araw na iyon ang naging malaking turning point sa buhay ko. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.